Hi mga ka-backyard, isang magandang umaga po sa ating lahat. So, kumusta po kayo? So, sa araw na to mga ka-backyard, isi-share ko sa inyo kung paano ako nag-alaga ng D-old chicks hanggang 1 month old. So, tapusin mo ang video na to mga ka-backyard dahil marami kang matututunan kung nag-plan ka na mag-alaga ka ng mga sisiw. At isi-share ko din sa inyo mga ka-backyard kung ano ang mga vitamins, mga patuka na ibinibigay ko sa kanila. So, wag na nating patagalin mga ka-backyard dahil excited yung topic natin ngayon. So, start na tayo. So ito po ang parents mga ka-backyard sa aking sisiw na kukunin ngayon. So ash gray pre-sale po siya. So ayan, mayroon na tayong nakuhang isang sisiw. At saka maghahanap na naman tayo ng isang mga ka-backyard. Ayan, black po yung pangalawa. So ito po yung na-produce natin ngayon mga ka-backyard sa aking pre-sale hen. So, nag-ready na nga pala ako ng karton at saka nilagyan ko ng papel sa baba. So, ano nga ba ang purpose ng papel ko sa baba? So, ang purpose ko po sa baba, bakit naglalagay ako ng papel mga ka-backyard, is para pag once may dumi yung mga D-old chicks ko, is madali kong napapalitan ng malinis na papel. Kasi pag once walang papel ang karton na nilagyan yung mga ka-backyard, isang tendency po noon, is hindi nyo mapalitan agad dahil dumikit na po sa baba ng karton ng kanilang mga ipot. So ayan, nasa baba na sila. So naglalagay na din ako ng patuka sa kanilang mga ka-backyard. So ang nilagay kong patuka po is chick booster. So maganda po ang chick booster sa ating mga D-old chicks dahil mapiprevent po nila ang malnutrition. Maka-help po ito na ma-reduce natin ang mortality sa ating mga sisiw, improve growth rapidly. So, ito po ang kagandahan ng chick booster sa ating mga alagang D-old chicks na inaalagaan. So, ang practice ko naman dito sa aking backyard, hindi ko isinasama ang mga bagong walay ko na sisiw sa kanilang parents na hen. Dahil dati nakatry ako ng ganyan, sinama ko sa parents nila na hen, is marami po yung namamatay sa mga sisiw ko. Kaya ngayon, ang bago kong ginawa is ako na lang po yung nag-aalaga sa kanila para ma-prevent ko ang pagka-injured ng mga sisiw at saka mabuhay silang lahat. So, ang gamit ko namang vitamin sa aking mga alagang sisiw is yung Bitrasin Classic. So, bakit nga ba Bitrasin Classic ang ginagamit ko sa aking mga sisiw? Ang kagandahan kasi ng Bitrasin Classic mga ka-backyard is mayroon siyang treatment of bacterial disease, vitamin E and B12, support to animal during period of stress and illness. So ito po yung kagandahan sa Bitrasin Classic pag once nagbibigay tayo sa ating mga alagang sisiw. So pag once nagbigay kayo ng Bitrasin Classic sa inyong patubigan mga ka-backyard, dapat 4 hours to 5 hours lang yung itatagal ninyo dahil maaari pong mapanis ang vitamins na to pag once umabot ng 10 hours hanggang 12 hours. So, hindi na po maganda sa ating mga alagang sisiw pag ganon yung inabot ng vitamins na to. Dahil napapanis po siya at baka makasama po sa ating mga alagang sisiw. So, ayan, nag-start na po silang kumain mga ka-backyard. So, ito na po yung mga sisiw ko ngayon mga ka-backyard. Nasa 17 days na po sila. So, malapit na silang mag 1 month. So, 10 pieces po lahat ng mga sisiw na to. Kaso lang, mayroon tayong isang customer na gusto talagang mag-avail at mag-alaga ng police chicks at saka pre-sale chicks. So dahil mabait ako ka-backyard, binigyan ko ng dalawang sisiw ang ating customer na gustong mag-avail. So ilagay ko sa taas ang Maxim Rider na nag-pick up dito sa aking area. At saka shout out din sa iyo Ma'am Annie Malaran. So salamat po sa pag-avail sa aking mga pre-sale na mga sisiw dito sa aking area. Sana mapalaki mo sila at maparami mo sa iyong munting backyard. So balik tayo sa topic natin mga ka-backyard. So dapat pag nagbibigay kayo ng mga vitamins sa inyong mga alagang sisiw, is 5 hours lang yung itatagal ninyo. Dahil pag once umabot po siya ng mataas na oras, maaari pong mapanis ang vitamins na ilalagay nyo sa inyong patubigan. So sa ngayon mga ka-backyard, naglalagay ako ng plain water sa kanila dahil saksisib ako naglagay ng vitamins sa aking mga sisiw. So 3 araw akong saksisib naglalagay dahil umuulan po dito sa amin at saka malakas ang init. Kaya ganun yung ginawa kong practice sa kanila.
para mayroon po silang mga vitamins na makukuha at ma-prevent din nila yung mga pagtamlay ng katawan. So dagdag tips ko din sa inyo mga backyard, pag once ganito pa yung edad sa mga sisiw ninyo, is huwag nyo silang hayaan na maubos ang kanilang patuka sa kanilang patukaan. Dahil maganda kasi nabugbugin natin ng patuka ang ating mga sisiw pag ganito pa ang edad nila, para madali silang lumaki at saka malulusog ang kanilang mga katawan. So dito naman sa gilid mga backyard, i-share ko din sa inyo ang nabili kong 7 chicks sa Kogon Market. So ayan, malalaki na po sila. Pero nagtataka ako mga backyard dahil ang sabi po ng sealer sa mga sisiw na to is kaber po siya. Pero para sa akin mga backyard, hindi po siya kaber dahil nasa 12 days old na po siya ngayon at saka ganito pa rin ang improvement nila. So habang tumatagal is naging white po yung pakpak ng mga sisiw na to. Pero happy naman ako mga backyard kahit ganito yung nabili ko dahil malulusog naman sila at saka nabuhay silang lahat sa akin. So kung mayroon kayong idea mga backyard at kung nakatry na kayong mag-alaga ng ganitong klaseng sisiw, mag-iwan lang kayo ng comment sa baba para malaman ko rin kung anong klaseng manok ba ang mga sisiw na to. Dahil ang hinala ko mga backyard sa mga sisiw na to is white leghorn siya dahil nakaalaga ako ng ganito rin dati. Kaso lang, puti ang kulay nun at saka ngayon is ash gray at saka brown sila. So balik tayo sa topic natin mga backyard patungkol sa pag-alaga ng mga sisiw. At saka may ginawa rin akong video kagabi mga backyard. So ayan po ang ginagawa ko sa kanila noong start pa lang sila ng D-old hanggang naging ganito na ang edad nila. So hindi po ako gumagamit mga backyard ng ilaw. So ito lang po ang ginagawa kong practice sa kanila. So kumuha ako ng karton at inilagay ko silang lahat dito at nilagyan ko ng divider. So ang purpose ng divider mga backyard is para makompress ang aking mga alagang sisiw at para uminit yung kanilang katawan. So sa ganitong practice mga backyard is nakakatipid ako sa paggamit ng ilaw sa aking mga alagang sisiw dito sa aking munting backyard. So disclaimer lang mga backyard, ang practice na to is idea ko lang dito sa aking mga alagang sisiw sa aking munting backyard. So kung gayahin nyo rin mga backyard is maganda naman siya dahil wala namang namamatay na sisiw dito sa aking area at saka maganda naman ang result. At saka tipid din siya dahil hindi tayo kailangan gumastos pa ng kuryente sa ating mga alagang sisiw. So dito na magtatapos ang vlog ko mga backyard. I hope may natutunan kayo kung paano mag-alaga ng D-old chicks hanggang 1 month old. So kung bago ka pa lang sa akin channel mga backyard, please like, share, and subscribe para lagi kayo updated sa mga ilalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga. So God bless po sa ating lahat mga backyard, mag-ingat po tayo.